kung Pilipinas ang pipiliin. Katanggap-tanggap, ito ang magiging partnership ng Greenland at Pilipinas sa Arctic. Kung ang Pilipinas ang kasama, lubos naming mauunawaan. Ito ang opisyal na pahayag ng gobyerno ng Denmark. Matapos magbanta si Pangulong Trump ng Amerika na gagamitin ang militar para puwersahin ang Greenland, nagbago ang lahat. Ang Greenland, na may lawak na 2.17 milyong kilometro kwadrado at naglalaman ng 30.6 milyong tonelada ng rare earth elements, ang puso ng Arctic. Nag-iba ang tingin ng Amerika at Sina. Sa likod ng tanong na iyon ay may nakatagong katotohanan na kahit ang Amerika ay hindi alam. At ngayon, ibubunyag natin ang lahat. Ako si Niels Hansen, ang direktor ng Arctic Resource Development Bureau. Sa loob ng 32 taon na pagtatrabaho sa kagawaran ng enerhiya ng Denmark, marami na akong naranasang krisis. Ngunit wala nang hihigit pa sa umagang iyon kung kailan pakiramdam ko ay titigil ang aking puso. Sa conference room sa ikapitong palapag ng headquarters ng kagawaran ng enerhiya sa Copenhagen, alas 6 ng umaga, 12 executive ang nagtipon para sa isang emergency meeting. Lahat ay maputla. Ang mga taong dati nagkakape at nagbabatian ng may ngiti ay hindi man lang makapagsalita ngayon. Sa loob ng 18 taon ko sa posisyong ito, ngayon ko lang naramdaman ang ganitong tensyon. Nakita na nating lahat, pero ulitin natin, sabi ni Erik Rasmussen, ang Chief of Staff ng punong ministro, habang nanginginig ang kamay na may hawak na remote control. Sa screen, lumabas ang isang news report mula sa Amerika. Naka-close up ang mukha ni Pangulong Trump. Ang Greenland ay mahalaga para sa national security ng Amerika. Sisiguraduhin naming makukuha ito at kung kinakailangan, lahat ng opsyon ay nasa mesa. Uulitin ko, lahat ng opsyon. Walang sinuman sa amin ang hindi nakakaalam ng ibig sabihin nito. Kasama rito ang posibleng aksyong militar. Isang kabaliwan, bulong ng isa. Nagbabanta sila sa isang kaalyadong bansa. Hindi pa naman niya direktang sinasabi ang aksyong militar, sabi ni Rasmussen, ngunit walang kasiguraduhan sa kanyang boses. Pero sinabi ng White House Press Secretary na hindi nila isinasantabi ang military option. Ito ay isang malinaw na pananakot. BAAAA, BAAAA, isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa silid. Tumingin ako sa labas ng bintana. Madilim pa ang kalangitan ng Enero sa Copenhagen, na tila nagbabadya ng paparating na bagyo. Ang punong ministro ay naglabas na ng opisyal na pahayag, sabi ni Rasmussen habang inililipat ang slide. Lumabas ang video ng press conference ni punong ministro Mette Frederiksen. Ang Greenland ay hindi ibinebenta. Ito ay bahagi ng kaharian ng Denmark at ang kagustuhan ng mga mamamayan ng Greenland ang pinakamahalaga. Hindi kami yuyuko sa anumang panlabas na panggigipit. Dapat sana ay may palakpakan. Ngunit walang pumalakpak. Dahil alam naming lahat na hindi sapat ang mga salita para pigilan ang Amerika. Director Hansen, tawag sa akin. Pakipaliwanag ang kasalukuyang sitwasyon ng mga likas yaman sa Greenland. Dahan-dahan akong tumayo, ramdam ang bigat ng mga dokumentong hawak ko. Ang lawak ng Greenland ay 2.17 milyong kilometro kwadrado. Halos 6 na beses ang laki ng Japan. Lumabas sa screen ang mapa ng Greenland, isang malaking puting kontinente sa gitna ng karagatang Arctic. Ngunit ang tunay na yaman nito ay wala sa ibabaw, kundi sa ilalim ng lupa. Inilipat ko sa susunod na slide. Rare earth elements, 38.6 milyong tonelada. Katumbas ito ng kabuuang reserba ng China. Nagkaroon ng bulungan sa silid. 38.6 na milyong tonelada. Opo. At bukod pa riyan, mayroon ding 2.1 milyong tonelada ng nickel, uranium, at tanso. Sa 34 na kritikal na mineral na tinukoy ng European Union, 20 dito ay matatagpuan sa Greenland. Huminga ako ng malalim. Ang pinakamahalaga ay ang rare earth elements. Kailangan ito para sa mga motor ng electric vehicle, missile guidance systems, at wind turbines. Sa kasalukuyan, mahigit 90% ng supply sa mundo ay kontrolado ng Tsina. Kaya pala desperado ang Amerika, sabi ng isang tao. Tama, para kay Pangulong Trump, ang Greenland ay hindi lang isang piraso ng lupa.
Ito ang tanging paraan para makawala sa pagkakasakal ng China sa rare earth elements. Inilabas ko ang huling slide at may isa pa, ang Arctic Route. Isang pulang linya ang lumitaw sa mapa. Dahil sa climate change, natutunaw ang yelo sa Arctic na nagbubukas ng mga bagong ruta sa paglalayag. Ang dating 40 araw na biyahe mula Europa patungong Asya sa pamamagitan ng Suez Canal ay magiging 23 araw na lang gamit ang Arctic Route. 40 praton na bawas sa oras. Opo. Isang revolusyon sa lohistika. At ang Greenland ang nagsisilbing tarangkahan sa rutang iyon. Muling tumahimik ang silid. Naintindihan na ng lahat kung bakit ganoon na lamang ang pagpupumilit ni Pangulong Trump. Ang Greenland ay hindi lang isang malaking tipak ng yelo. Ito ang sentro ng digmaan para sa likas yaman at lohistika ng ika-21 siglo. Ang problema, sabi ko habang inilalapag ang mga dokumento, ay hindi lang Amerika ang may gusto nito. Pati China, opo, at pati na rin ang Russia. Sa kasalukuyan, may 3 research vessel ng China at 2 icebreaker ng Russia na naglalayag sa paligid ng Greenland. Mas lalong sumimangot si Rasmussen. Kaya pala nagmamadali ang Amerika. Baka maunahan sila ng China. Eksakto. Para kay Pangulong Trump, wala na siyang oras. Kaya't nauwi siya sa pananakot. Muling bumalot ang katahimikan. Sumisikat na ang araw sa labas, ngunit walang sinuman ang natuwa sa liwanag nito. Pakiramdam namin ay mga piyesa kami sa isang chessboard ng mga makapangyarihang bansa. Ang Amerika na nagnanais, ang Tsina na nag-aabang, at ang Russia na naghihintay ng pagkakataon. At sa gitna ng lahat, naroon ang Denmark. Ano ang magagawa natin? Tanong ng isang batang opisyal. May halong galit at takot sa kanyang boses. Kung talagang susugod ang Amerika, mapipigilan ba natin sila? Walang makasagot. Dahil malinaw ang kasagutan. Imposibleng mapigilan ng militar ng Denmark ang Amerika. Paano kung hihingi tayo ng tulong sa NATO? Ang Amerika ang pinuno ng NATO. Sino ang kakalaban sa kanila? Ang European Union. Ganoon din. Walang bansang gustong direktang makipagbanggaan sa Amerika. Ang usapan ay patungo sa kawalan ng pag-asa. Sa 32 taon kong karera, marami na akong hinarap na negosasyon, ngunit ngayon lang ako nakaramdam na wala kaming kalaban-laban. Noon nagsalita si Rasmussen. May isang paraan. Lahat ay napatingin sa kanya. Tayo mismo ang mag-develop nito. Tayo mismo? Oo. Kung tayo ang mag-develop ng mga yaman ng Greenland, mawawalan ng dahilan ang Amerika na makialam. Paano nila sasabihing kailangan sila kung maayos naman nating ginagawa? Bahagyang nagbago ang atmosfera sa silid. Sa unang pagkakataon, may bahid ng pag-asa. Magandang ideya yan. Tama. Kung maipapakita natin ang ating kakayahan, hindi basta-basta makikialam ang Amerika, dumarami ang mga tumatango. Ngunit hindi ako makatango. Dahil alam ko kung gaano kahirap ang sinasabi nilang sariling pag-develop. Direktor, bakit malungkot ang itsura mo? Tanong ni Rasmussen. Napabuntong hininga ako. Magandang ideya. Pero, may teknolohiya ba tayo? Muling tumahimik ang silid. Ang average na temperatura sa Greenland ay 20 degrees Celsius. Sa taglamig, bumababa ito sa 50 degrees Celsius. Ang dagat ay nagyeyelo 8 buwan sa isang taon at ang kapal ng yelo ay umaabot sa 2 metro. Dahan-dahan kong ipinagpatuloy. Para makapagmina sa ganoong kalagayan at maihatid ito sa pamamagitan ng barko, kailangan ng espesyal na teknolohiya. Mga icebreaker, polar drilling equipment, mga planta ng kuryente na gumagana sa 7 takalos. Mayroon ba tayo niyan? Katahimikan. Walang sumagot. Dahil wala. Maliit na bansa ang Denmark. Halos wala kaming industriya ng paggawa ng barko o heavy industry. Agrikultura at paggawaan ng gatas ang aming pangunahin. Kung ganoon, ano ang gagawin natin? Tanong ng batang opisyal, puno ng pagkadismaya. Hindi natin kayang i-develop, hindi natin pwedeng ibigay sa Amerika, at wala tayong lakas para ipagtanggol. Ano ang kaya nating gawin? Hindi ako makasagot. Dahil iyon mismo ang aming dilema.
Pagkatapos ng pulong, bumalik ako sa aking opisina. Tambak ang mga ulat sa aking lamesa, mga resulta ng geological survey sa Greenland, pagtatansya ng mga reserbang mineral, pagsusuri sa posibilidad ng pagdevelop. Mga datos na inipon ko sa loob ng 32 taon. Ngunit sa sandaling iyon, para itong mga walang silbing papel. Ano ang halaga ng 38, 6 milyong tonelada ng rare earth elements kung hindi naman natin makukuha? Napabuntong hininga ako at sumandal sa aking upuan. Biglang tumunog ang telepono. Ang pangalang lumabas sa screen ay Margrethe Nielsen, pinuno ng Autonomous Government ng Greenland. Agad kong sinagot, Direktor Hansen, kumusta ang pulong kaninang umaga? Matigas ang kanyang boses, hindi tulad ng dati. Sa totoo lang, wala kaming nahanap na solusyon. Narinig ko ang kanyang pagbuntong hininga sa kabilang linya. Ganoon din dito. Magulo ang parlamento sa Nuuk. Ang Nuuk ang kabisera ng Greenland. Isang maliit na lungsod na may populasyon na 19,000. Ngunit ito ang sentro ng pamahalaan ng Greenland. Ano ang reaksyon ng mga residente? Kay komplikado, sabi ni Nielsen. Karamihan ay ayaw na ibigay sa Amerika. Pero, sa totoo lang, marami rin ang may sama ng loob sa Denmark. Naramdaman ko ang kirot sa aking dibdib. Anong sama ng loob? Mahigit 200 taon na kaming teritoryo ng Denmark. Pero ano ang ginawa ninyo para sa amin? Ang mga likas yaman ay nakabaon lang. Sira-sira ang infrastruktura, at ang mga kabataan ay lumilipat sa mainland dahil walang trabaho. 56,000 na residente ng Greenland ang nakaupo sa lupang may 38.6 milyong tonelada ng rare earth elements, pero ang average income namin ay hindi man lang nangangalahati sa mainland Denmark. Makatarungan ba yan? Wala akong masabi. Dahil totoo ang lahat ng sinabi niya, kaya nga may mga nagsasabi na, anong sinasabi nila? Mas mabuti pa akong mapunta sa Amerika, baka sila pa ang mag-develop nito. Nagulat ako. Hindi naman siguro sila seryoso. May mga seryoso. Lalo na sa mga kabataan. Ano ang ginawa ng Denmark sa loob ng 200 taon? Kung mamumuhunan at magde-develop ang Amerika, hindi ba tayo rin ang makikinabang? Ganyan ang argumento nila. Hinigpitan ko ang hawak sa telepono. Siyempre, karamihan ay tutol, dagdag ni Nielsen. Ngunit kung walang konkretong alternatibo, hindi natin alam kung saan pupunta ang opinyon ng publiko. Kailangan nating gumawa ng alternatibo, sabi ko ng may diin. Tayo mismo ang magde-develop nito. Ang mga yaman ng Greenland para sa mga taga-Greenland sa pamamagitan ng ating mga kamay. Narinig ko ang isang mapait na tawa mula sa kabilang linya. Narinig ko na yan 30 taon na ang nakalipas. 20 taon na ang nakalipas. 10 taon na ang nakalipas. Pero bakit ganito pa rin tayo? Hindi ako makasagot. Dahil totoo rin iyon. Director Hansen, naging seryoso ang boses ni Nielsen. Hindi ko sinisisi ang Denmark. Ngunit kailangan nating harapin ang katotohanan. Nakunang Denmark. Nakunang Denmarks ni Ford and Besa. Mayroon ba tayong teknolohiya para sa polar development? May icebreaker ba tayo? May drilling equipment ba tayo na gumagana sa 50 Douglas Sensi? Wala, hindi ba? Iyan ang problema. Hindi ang kakulangan sa kagustuhan, kundi ang kakulangan sa kakayahan. Tumingin ako sa labas ng bintana. Tanaw ko ang daungan ng Copenhagen. Sa mga nakadaong na barko, walang kahit isang icebreaker. Kung ganoon, ano ang dapat nating gawin? Tanong ko, kailangan nating makipag-partner sa isang bansang may teknolohiya. Kaninong bansa? Ayaw natin sa Amerika, at mas lalong ayaw natin sa Tsina. Iyan nga ang problema, sabi ni Nielsen, puno ng pagkadismaya. Ang Russia ay nasa ilalim ng sanctions, at ang ibang bansa ay walang gaanong karanasan sa Arctic. Napunta sa wala ang usapan. Mag-usap tayo bukas sa video conference, mungkahi ni Nielsen. Kasama ang mga pangunahing miyembro ng parlamento ng Nuuk. Talakayin natin ang mas konkretong mga plano. Sige, magkita tayo bukas. Pagkababa ng telepono, tulala akong nakaupo. Sa 32 taon kong karera, maraming pagsubok na ang nalampasan ko, ngunit ngayon talagang wala akong makitang daan.
38.6 milyong tonelada ng rare earth. Isang napakalaking yaman. Ngunit nakakulong ito sa ilalim ng yelo na Sampas-P at wala kaming teknolohiya para basagin ang yelo at kunin ang yaman. Teknolohiya ang problema. Sa huli, teknolohiya. Binuksan ko ang aking computer at nagsimulang mag-search. Polar Resource Development Technology, Icebreaker Owning Countries, Arctic Drilling Equipment. Lumabas ang 12-12 resulta. Russia, Canada, Norway, Amerika, Sina. Ngunit wala sa kanila ang mapagkakatiwalaang partner. Ang Russia ay may sanctions. Ang Tsina ay may interes sa Greenland, at ang Amerika ay kasalukuyang nananakot sa amin. Walang pagpipilian, pinatay ko ang monitor. Kinuha ko ang isang lumang file mula sa drawer. Greenland Development Project Initial Survey, 2008. Isang ulat na ginawa 27 taon na ang nakalipas. Parehong-pareho ang problema noon. Mayaman sa resources, pero walang teknolohiya para i-develop. Lumipas ang 27 taon. Walang nagbago. Hindi. Mas lumala pa nga. Noon, hindi kami tinatakot ng Amerika. Ano ang ginawa ko sa loob ng 15 taon? Sinisi ko ang aking sarili. Biglang may kumatok sa pinto. Direktor, may tawag mula sa Norway. Norway. Si Ole Pettersson, ang direktor ng Oslo Arctic Institute. Tumango ako at kinuha ang telepono. Si Ole Pettersson, as signing entertain. Si Pettersson ay isang veterano na may 40 taong karanasan sa Arctic development. Director Hansen, matagal na tayong hindi nagkikita. Director Pettersson, anong maipaglilingkod ko? Nakita ko ang balita tungkol kay Pangulong Trump. Siguradong mahirap ang sitwasyon ninyo. Tumawag ako dahil baka makatulong. Naging tapat ako. Sa totoo lang, hindi na namin alam ang gagawin. Gusto naming i-develop, pero wala kaming teknolohiya. Alam ko, sabi ni Pettersson. Kaya nga ako tumawag. Paano kung bumuo tayo ng isang European Consortium? European Consortium? Oo. Norway, Denmark, Germany, France. Pagsamahin natin ang ating lakas. Ipunin ang teknolohiya at kapital. Nag-isip ako sandali. Mukhang magandang ideya. Posible ba iyon? Hindi magiging madali. Pero mas mabuti na iyan kaysa mapunta sa Amerika, hindi ba? Anong partikular na teknolohiya ang kailangan? Una sa lahat, ang icebreaker ang pinakamahalaga, paliwanag niya. Ang paligid ng Greenland ay napapalibutan ng yelo na may kapal na 2.5 metro o higit pa. Para malagpasan ito at madala ang mga resources, kailangan ng high-performance icebreakers. Mayroon bang ganyang icebreaker sa Europa? Sandaling katahimikan. Sa totoo lang, wala. Wala? Oo. Ang Norway ay may ilang icebreaker, pero para sa research lang. Wala kaming commercial icebreaker na kayang magdala ng malalaking kargamento habang binabasag ang yelo. Ganoon din ang Germany at France. Matagal nang humina ang shipbuilding industry ng Europa. Napabuntong hininga ako. Kung gayon, kailangan nating gumawa ng bago, kaya namang gawin. Pero oras ang problema. Para magdisenyo at gumawa ng isang high-performance icebreaker, LNG carrier. Aabutin ng 7 hanggang 8 taon. Kung isasama ang technology development, aabutin ng 15 taon, 15 taon, oo. At iyon ay kung magiging maayos ang lahat. Parang nagdilim ang paningin ko. 15 taon. Sa panahong iyon, patuloy kaming gigipitin ng Amerika at ang Tsina ay mag-aabang ng pagkakataon. Salamat, Director Pettersson. Pag-iisipan ko pa. Pagkababa ng telepono, napasubsob ako sa aking lamesa. Sumasakit ang ulo ko. 15 taon. Paanong magkakaroon kami ng 15 taon? Gusto ni Pangulong Trump ng resulta ngayon din. Hindi siya ang tipo na maghihintay ng 15 taon. Kinagabihan, hindi ako makatulog. Nakatitig lang ako sa kisame, libo-libong ideya ang tumatakbo sa isip ko. Ano ang gagawin ko? Wala na ba talagang paraan? Kinabukasan, alas 10 ng umaga, nagsimula ang video conference kasama ang Nuuk, Greenland. Sa screen,
Nakita ko si Nielsen at 5 pangunahing miyembro ng Greenlandic Parliament. Seryoso ang kanilang mga mukha. Kagabi, tumawag ang Embahada ng Amerika, simula ni Nielsen. Gusto nilang makipag-usap ng pribado. Makipag-usap? Tungkol saan? Gusto nilang direktang makipagnegosasyon sa autonomous government ng Greenland. Hindi kasama ang mainland Denmark. Nagkagulo ang silid. Hindi kasama ang Denmark. Anong ibig sabihin yan? Gusto nila tayong paghiwalayin, sabi ko. Isang tipikal na taktika para sirain ang ugnayan ng Denmark at Greenland. Tama, tango ni Nielsen. Bakit? Dahil nag-aalok ang Amerika ng napakagandang mga kondisyon. $1 billion na pamumuhunan taon-taon, paglikha ng 20,000 trabaho, at kumpletong pag-aayos ng infrastruktura sa kalusugan at edukasyon. Nang marinig ko ang mga numero, kinabahan ako. $1 billion bawat taon. Katumbas iyon ng kalahati ng taunang budget ng Greenland. Ng Greenland ang budget, pain lang yan, mariin kong sabi. Sa simula, magkukunwari silang mamumuhunan. Pero sa huli, kukunin nila ang lahat ng ating yaman. Alam ko. Sabi ni Nielsen, pero hindi sapat na sabihin lang. Sa mga residente na masama ang Amerika, kailangan nating magpakita ng alternatibo. Isang konkretong plano na magpapakita kung ano ang makukuha nila kung makikipagtulungan sila sa Denmark. Kaya't naisip kong itulak ang European Consortium, sabi ko, at ikinuwento ang pag-uusap namin ni Director Peterson. Norway, Germany, France, magtutulungan para sa joint development. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng mga nasa screen. Magandang ideya, sabi ng isang parliament member. Pero posible ba iyon? Magkakaisa ba ang Europa? Kailangan nating subukan. Gaano katagal iyon aabutin? Naging tapat ako. Ayon kay Director Peterson, kasama na ang technology development, aabutin ng mga 15 taon. 15 taon. Nagbulungan ang mga nasa screen. Kung 15 taon, matanda na ako't patay na. Maghihintay ba ang Amerika sa loob ng panahong iyon? Susubukan kong tawagan ang German Ministry of Economic Affairs at ang French Ministry of Energy. Sinubukan kong ayusin ang sitwasyon, ngunit hindi nawala ang pag-aalinlangan. Pagkatapos ng pulong, agad akong tumawag sa Germany. Si Klaus Müller, pinuno ng Arctic Policy Team sa Ministry of Economic Affairs sa Berlin, ay matagal ko nang kakilala. Direktor Hansen, tungkol siguro sa Greenland, tama? Oo. Gusto naming bumuo ng isang European Joint Development Consortium. Pwede bang sumali ang Germany? Narinig ko ang isang mahabang buntong hininga sa kabilang linya. Sa totoo lang, interesado kami. 38.6 milyong tonelada ng rare earth. Sino bang hindi maglalaway dyan? Kung ganoon, pero may problema. Teknolohiya. Teknolohiya na naman. Halos patay na ang shipbuilding industry ng Germany. Icebreaker. Hindi rin namin kayang gumawa. Pareho lang siguro sa Norway. Kung ganoon, mag-develop ng bago. Oras ang problema. Sa aming pagtaya, aabutin ng 10 taon, pero sa realidad, baka mahigit 15 taon pa. Parehong-pareho ang sagot. At sa totoo lang, bumulong si Mueller, ayaw ng Berlin na galitin ang Amerika. Mayroon na kaming issue sa kalakalan kay Trump. Kung sasali pa kami sa issue ng Greenland, baka mas matindi ang ganti. Ibig sabihin, hindi sasali ang Germany? Mahirap na opisyal na sumali. Pasensya na. Pagkababa ng telepono, tulala ako. Tumawag din ako sa France. Pareho lang ang resulta. Interesado, pero ayaw makipagbanggaan sa Amerika. At sa teknolohiya, mahihirapan sila. Masyadong matagal. Lahat ng alternatibo ay sarado. Tumayo ako sa bintana ng aking opisina at tinanaw ang Copenhagen. Ang kulay abong dagat ay puno ng mga cargo ship. Ngunit wala ni isang icebreaker. Ang katotohanan iyon ay mas lalong tumama sa akin. 2.17 milyong kilometro kwadrado ng lupa, 38.6 milyong tonelada ng rare earth. Isang napakalaking yaman, pero wala kaming paraan para kunin ito. Sa huli, mapupunta lang ba ito sa Amerika? Sa isiping iyon, uminit ang ulo ko.
Isang lupain na naging teritoryo ng Denmark sa loob ng 200 taon, isusuko lang dahil sa pananakot? Isang pambansang kahihiyan. Ngunit wala kaming alternatibo. Ang Europa ay walang teknolohiya at determinasyon. Ang Russia ay may sanctions, at ang Tsina ay mas delikado. Wala na ba talagang paraan? Biglang may kumatok. Direktor, pumasok ang isang batang researcher. Si Emil Christensen, isang bagong empleyado. Anong kailangan mo, Christensen? May iuulat po ako. May hawak siyang makapal na report. Isang pagsusuri sa kasalukuyang estado ng Arctic Resource Development Technology. Ako po mismo ang nagsaliksik. Wala akong oras para dyan ngayon, sabi ko nang may inis. Ngunit hindi umalis si Christensen. Direktor, kailangan niyo po itong makita. Ano bang mahalaga diyan? Wala ring teknolohiya ang Amerika. Ano? Natigilan ako. Hindi rin kayang gumawa ng Amerika ng icebreaker, LNG liquefied natural gas carriers. Ang kanilang taunang kapasidad sa produksyon ay zero. Anong ibig mong sabihin? Ang Amerika ang pinakamakapangyarihang bansa sa mundo. Iba po sa shipbuilding. Ang industriya ng paggawa ng barko sa Amerika ay halos bumagsak na. Nakakagawa sila ng mga barkong pandigma, ngunit pagdating sa mga commercial special purpose vessels, lalo na sa mga icebreaker, wala silang teknolohiya. Kinuha ko ang report na iniabot ni Christensen. Nanginginig ang kamay ko habang binubuklat ito. Kung ganoon, kahit makuha ng Amerika ang Greenland, hindi nila ito kayang i-develop. Hindi po nila kaya mag-isa. Kailangan nilang ipagawa sa iba. Kanino? Binuklat ni Christensen ang isang pahina ng report. May nakasulat doong isang pangalan na hindi ko inaasahan. Sa Pilipinas. Pilipinas. Tinitigan kong mabuti. Yung Pilipinas sa Asia. Opo. Ang Republika ng Pilipinas. Tinuro ni Christensen ang datos. Icebreaker LNG carrier market share. 100%. Ang labang 5 icebreaker para sa Yamal project ng Russia, lahat ay gawa sa Pilipinas. Ang presyo bawat isa, $400 milyong. Kayang maglayag habang binabasag ang 2.5 metrong kapal ng yelo sa temperaturang 522 degrees Celsius. Pumasok sa isip ko ang mga numero. 100% market share. Posible ba iyon? Totoo ito. Sa larangang ito, ang barkong hindi kayang gawin ng Amerika, Sina, o Europa, ang Pilipinas lang ang nakakagawa. Sandali akong hindi makapagsalita. Sa loob ng 22 taon na pag-aaral sa Arctic Resources, hindi ko kailanman sineseryoso ang bansang Pilipinas. Ang alam ko lang tungkol sa kanila ay ang magagandang beach at ang kanilang mga manggagawa sa buong mundo. Bakit ngayon mo lang ito sinabi? Kamakailan ko lang din po nalaman. Tahimik lang kasing nagtatrabaho ang mga kumpanya sa Pilipinas kaya hindi gaanong kilala. Binuklat ni Christensen ang susunod na pahina. At may mas mahalaga pa po. Ano iyon? Ang Amerika ay nakikipag-ugnayan na sa Pilipinas. Ano? Napatayo ako. May mga negosasyon na nagaganap sa Washington sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Plano nilang gamitin ang teknolohiya ng Pilipinas para sa isang natural gas project sa Alaska. Nahilo ako. Ang Amerika, habang tinatakot kami para sa Greenland, ay siya ring lumalapit sa Pilipinas. Kung ganoon, dahan-dahan kong pinag-ugnay ang lahat, kahit makuha ng Amerika ang Greenland, sa huli, ipapagawa pa rin nila sa Pilipinas ang pag-develop. Opo. Kung gayon, tayo rin. Tumango si Christensen. Kung makikipag-partner tayo sa Pilipinas, kaya nating i-develop ang Greenland nang hindi kailangan ng Amerika. Muli akong tumingin sa labas ng bintana. Palubog na ang araw sa Copenhagen. Habang dumidilim, may kakaibang liwanag na sumilay sa isang sulok ng aking puso. Pilipinas, bulong ko. Kailangan kong alamin ang lahat tungkol sa bansang iyon. Hindi ko pa alam noon na ang maliit na pagtuklas na ito ang magbabago sa lahat. Ang katotohanang hindi alam ng Amerika. Hindi alam ng Europa. Ang tunay na susi sa Arctic ay hawak hindi ng isang superpower, kundi ng isang bansa mula sa kabilang panig ng mundo. Kinagabihan, binasa ko mula simula hanggang dulo ang report na ibinigay ni Christensen. Pilipinas. Sa totoo lang, bilang isang eksperto sa Arctic,
hindi ko kailanman pinagtuunan ng pansin ang bansang ito. Ngunit habang binabasa ko ang report, gumuho ang lahat ng aking nalalaman. Icebreaker LNG carrier market share, 100%. Tatlong beses kong binasa ang pangungusap na iyon. 100%. Posible ba iyon? Sa kasalukuyan, ang Pilipinas ang tanging bansa na may kakayahang gumawa ng icebreaker, LNG carriers, ayon sa report. Ang 15 icebreaker na ginamit sa Yamal project ng Russia ay lahat ginawa sa isang shipyard sa Pilipinas. Ang Yamal project, pamilyar sa akin ang pangalang iyon. Isang proyekto para sa natural gas development sa Yamal Peninsula sa Russian Arctic. Ang pinakamalaking polar resource development sa buong mundo. Ngunit ngayon ko lang nalaman na ang pangunahing teknolohiya nito ay nagmula pala sa Pilipinas. Agad kong binuksan ang computer at nagsaliksik. Yamal Project Icebreaker Philippines Shipyard. Bumaha ang mga resulta. Mga balita, academic papers, industry reports. Habang nagbabasa ako, lalo akong nagugulat. Pilipinas, nakuha ang lahat ng kontrata para sa Yamal Project. Unang high-class icebreaker sa mundo, isinilang sa Pilipinas, ang barkong hindi magawa ng Russia, kaya ng Pilipinas. Tinawag ko si Christensen. Sigurado ka ba rito? Opo, Direktor. Ilang beses ko nang na-verify. Talagang 100% ang market share ng Pilipinas? Para po sa mga icebreaker LNG carriers, opo. Kung isasama ang mga ordinaryong LNG carriers, nasa 70% ang hawak ng Pilipinas. 70%? Muli akong nagulat. Paano naging posible iyon? Hindi naman sila isang Arctic nation. Iyon nga po ang kabalintunaan, sabi ni Christensen. Ang bansang pinakamalayo sa Arctic ang may monopolyo sa teknolohiya nito. Sumandal ako sa upuan at nag-isip. Sa loob ng 22 taon, ang akala ko'y ang mga bansa sa Arctic Circle Russia, Canada, Norway, Amerika ang may hawak ng teknolohiya. Ngunit kabaligtaran pala, ang bansang pinakamalayo sa Arctic ang may hawak ng susi. Kailangan ko ng mas detalyadong impormasyon, desidido kong sabi. Kailangan nating imbestigahan ng husto ang shipbuilding industry ng Pilipinas. Gusto niyo po bang maghanda ako ng karagdagang materyales? Hindi. Gusto kong personal na kumpirmahin. Kinuha ko ang telepono. Tinawagan ko si Dr. Hansberg ng Norwegian Maritime Research Institute. Isa siyang eksperto sa naval engineering na may 40 taong karanasan. Dr. Berg, matagal na tayong hindi nag-uusap. Director Hansen, ano ang maipaglilingkod ko? Gusto kong magtanong tungkol sa shipbuilding industry ng Pilipinas. Partikular sa mga icebreaker. Narinig ko ang tawa sa kabilang linya. Ah, iyan pala. Sa wakas, nagkaroon ka na rin ng interes. Anong ibig mong sabihin sa wakas? Sa totoo lang, noong una, hindi rin ako makapaniwala na hawak ng Pilipinas ang teknolohiyang iyon. Pero totoo, 100% totoo. Naging seryoso ang boses ni Dr. Berg. Director Hansen, noong nakaraang taon, personal kong binisita ang isang shipyard sa Subic, sa Pilipinas. Personal? Oo. Doon nila ginagawa ang mga icebreaker para sa Yamal Project. At ang nakita ko, sa totoo lang, nakakagulat. Anong aspeto? Lahat, dahan-dahang nagpatuloy si Dr. Berg. Una, ang laki. Ang isang dry dock ay kasinlaki ng 10 football stadium. Doon, sabay-sabay nilang ginagawa ang ilang icebreaker. Sabay-sabay? Oo. Sa Europa, inaabot ng 3 hanggang 4 na taon para makagawa ng isa. Sa Pilipinas, sa parehong panahon, 6 ang nagagawa nila. Nag-notes ako habang nakikinig. Kumusta naman ang teknolohiya? Iyan ang tunay na nakakatakot, bumaba ang boses ni Dr. Berg. Alam mo ba kung gaano kahirap ang teknolohiya ng isang icebreaker LNG carrier? Kailangan mong maglayag habang binabasag ang yelo. At sa parehong oras, kailangan mong i-maintain ang temperatura ng liquefied natural gas sa 162 degrees. Ang barko ay dumaranas ng matinding impact habang binabasag ang yelo. Kailangang kayanin ng cryogenic tanks na 162 degrees Celsius ang impact na iyon.
Ito ay dalawang magkasalungat na teknolohiya. Ang sobrang lamig ay nagdudulot ng pag-urong, habang ang impact ay nagdudulot ng vibration. Ang pagsabayin ng solusyon sa dalawang iyan ay napakahirap. Tumango ako. Kaya pala hindi ito magawa ng ibang bansa. Tama. Sinubukan ng Amerika, pero sumuko sila. Ganoon din ang Tsina. Pero nagawa ng Pilipinas. Paano? Iyan ang misteryo, sabi ni Dr. Berg. Nagsimula lang ang seryosong shipbuilding industry ng Pilipinas noong dekada 70. Sa loob lang ng 50 taon, narating nila ang tuktok ng mundo at sa pinakamahirap na larangan pa. Sandali akong natulala. 50 taon. Ang Denmark ay may mahigit 300 taong kasaysayan sa paggawa ng barko, pero ngayon, halos wala na kaming disenteng shipyard. Ngunit ang Pilipinas, sa loob ng 50 taon, sinakop ang mundo. Posible kayang makipagtulungan sa isang shipyard sa Pilipinas? Maingat kong tanong. Posible. Pero, kailangan ninyong pumila. Pumila? Dahil dagsaan ang mga alok mula sa buong mundo. Amerika, Australia, Qatar, Saudi Arabia. Ang backlog ng mga order sa mga shipyard ng Pilipinas ay mahigit 4 na taon na. 4 na taon. Nang marinig ko iyon, nakaramdam ako ng kaba. Sinabi na ni Christensen na nilapitan na sila ng Amerika. Kung mahuhuli kami, Dr. Berg, salamat. Malaking tulong ito. Pagkababa ng telepono, agad akong kumilos. Tinawagan ko si Rasmussen at humiling ng emergency meeting. Director Hansen, anong nangyari? Masamang balita na naman ba? Hindi. Sa pagkakataong ito, baka magandang balita. Sa conference room, iprinisenta ko ang lahat ng nalaman ko sa nakalipas na 2 araw. Ang teknolohiya ng Pilipinas sa icebreaker, ang 100% market share, ang kontrata sa Yamal Project. Unti-unting nagbago ang ekspresyon ng mga nakikinig. Teka. Itinaas ni Rasmussen ang kanyang kamay. May ganyang teknolohiya ang Pilipinas. Bakit hindi natin alam? Hindi ko rin alam, tapat kong inamin. Pero totoo ito. Na-verify ko sa iba't ibang source. Kung ganoon, wala ring ganitong teknolohiya ang Amerika? Oo. Walang kakayahan ang mga shipyard sa Amerika na gumawa ng kahit isang icebreaker. LNG carrier. Nagbulungan ang mga tao sa silid. Ibig sabihin, sabi ng batang opisyal, kahit makuha ng Amerika ang Greenland, sa huli, ipapagawa pa rin nila sa mga barko ng Pilipinas ang pagdevelop. Tama. Kung gayon, kung makikipag-partner tayo sa Pilipinas, kaya nating i-develop ng hindi kailangan ang Amerika. Sa teorya, oo. Nagbago ang atmosfera sa silid. Sa unang pagkakataon, may nakikitang pag-asa. Ngunit kailangan nating kumpirmahin, maingat kong idinagdag, kung talagang may intensyon ang Pilipinas na makipagtulungan sa atin, at kung ang kanilang teknolohiya ay angkop sa Greenland. Paano natin ito kukumpirmahin? Isa lang ang paraan. Kailangan kong pumunta doon mismo. 2 linggo pagkatapos noon, dumating ako sa Ninoy Aquino International Airport. Ito ang unang beses kong makatapak sa lupain ng Asya. Ang unang impresyon ko paglabas ng airport. Mabilis. Mabilis maglakad ang mga tao, mabilis ang trapiko, mabilis ang lahat. Ibang-iba sa mas kalmadong Copenhagen. Ang enerhiyang ito siguro ang nagpaunlad sa Pilipinas. Naisip ko, kinabukasan, tumungo ako sa Subic Bay, doon matatagpuan ang shipyard. Pagdating ko, muli akong namangha. Naglalakihang mga istruktura ang nakatayo sa tabi ng dagat, mga crane, dry dock, at mga barkong ginagawa. Sa gate ng shipyard, naghihintay ang isang contact person. Si Ginoong Jose Santos, ang pinuno ng Polar Class Vessels Division. Director Hansen, maligayang pagdating, sabi niya sa matatas na Ingles. Mahaba ang inyong biyahe. Simulan na ba natin ang tour? Oo, salamat. Sumakay kami sa isang sasakyan papasok sa shipyard at hindi ko mapigilang mapanganga. Opo, nakangiting sagot ni G. Santos. Ang haba ng isang dry dock dito ay 640 metro. 640 metro? Opo. Katumbas ng 2 Eiffel Tower na pinahiga. Tumingin ako sa labas.
Walang katapusan ang tanawin. Mga dambuhalang istrukturang bakal at libu-libong manggagawa na abala sa kanilang ginagawa. Ilang barko ang sabay-sabay na ginagawa dito. Sa shipyard na ito lamang, 12. 12? Opo. 5 LNG carriers, 4 na container ships, at 3 icebreaker. Ang icebreaker ang sadya ko. Maaari ko bang makita ang mga icebreaker? Siyempre, doon tayo. Dinala kami ng sasakyan sa isang bahagi ng dock. At doon, naranasan ko ang pinakamalaking pagkabigla sa aking buhay. Ito ba ang icebreaker? Sa harap ko, isang malahalimaw na barko ang nakatayo. 299 metro ang haba. At ang taas ay katumbas ng isang 15 palapag na gusali. Ang pinakakapansin-pansin ay ang bow harapang bahagi nito. Hindi ito matulis, kundi bilugan at makapal. Parang isang tangke na nakasuot ng baluting bakal. Ang disenyo ng bow na iyan ang susi, paliwanag ni G. Santos. Ang ordinaryong barko ay humahawi sa tubig, ngunit ang icebreaker ay umaakyat sa yelo at binabasag ito gamit ang sariling bigat. Gaano kakapal na yelo ang kaya niyang basagin? 2.5 metro. At tuloy-tuloy, nang hindi humihinto, tiningala ko ang dambuhalang barko. Naisip ko itong naglalayag sa makapal na yelo ng Arctic. Ang lakas ng makina nito ay 45 megawatts. Kayang mag-supply ng kuryente sa isang maliit na lungsod at kayang tumakbo ng maayos sa temperaturang 52 degrees. Iyon ang temperatura sa Greenland kapag taglamig. At ito ang pinakamahalaga. Tinuro ni G. Santos ang gitnang bahagi ng barko. Dito ilalagay ang mga tangke. May kapasidad na yisandi 74,000 metro kubiko. Ang temperatura sa loob ng tangke ay 162 degrees Celsius. Naisip ko, 52 degrees Celsius sa labas, 162 degrees Celsius sa loob. Mahigit 100 degrees Celsius ang pagkakaiba ng temperatura habang dumaranas pa ng matinding impact. Paano iyon posible? Membrane technology, paliwanag ni G. Santos. Isang napakanipis na istruktura na gawa sa special alloy. Hindi ito umuurong sa sobrang lamig at kaya nitong tiisin ang impact. Kami lang sa buong mundo ang nag-commercialize ng teknolohiyang ito. Wala akong masabi. Naalala ko ang sinabi ni Dr. Berg. Hawak ng Pilipinas ang monopolyo. Hindi pala iyon pagmamalabis. Dinala kami ni G. Santos sa isang conference room. Tanaw mula sa bintana ang dambuhalang dry dock. Direktor, sabi ni G. Santos habang inaabot ang kape. Magtatanong po ako ng diretsyo. Bakit biglang nagkaroon ng interes ang Denmark sa amin? Nag-alinlangan ako sandali, pero wala namang dahilan para maglihim. Dahil sa Greenland. Tulad ng alam ninyo, ginigipit kami ng Amerika, kailangan namin ng alternatibo. Naging matalas ang tingin ni G. Santos. Tungkol sa resource development sa Greenland, tama? Eksakto. 38.6 milyong tonelada ng rare earth. Ngunit mahirap i-develop dahil sa polar environment. Kaya kailangan namin ang teknolohiya ng Pilipinas. Ngumiti si G. Santos. Inaasahan na namin. Sinusubaybayan din namin ang mga balita tungkol sa Greenland. Nang tumawag kayo, naisip ko, sa wakas, dumating na sila. Medyo nagulat ako. Sa wakas. Nauna nang lumapit ang Amerika. 3 buwan na ang nakalipas. Nag-alok sila ng kooperasyon para sa isang proyekto sa Alaska. Kinabahan ako. Nauna na ang Amerika. Opo. At 2 buwan na ang nakalipas, dumating ang Australia. 1 buwan na ang nakalipas. Ang Qatar. Dahil sa pagbubukas ng Arctic route, lahat ay interesado na sa mga icebreaker. Lalo akong kinabahan. Nahuhuli na kami. Kung ganoon, may kontrata na kayo sa Amerika. Wala pa. Nasa negosasyon pa. Hindi namin gusto ang mga kondisyon nila. Anong kondisyon? Gusto nila ng technology transfer. Hindi lang basta bibili ng barko, gusto nilang makuha ang teknolohiya. Siyempre, hindi kayo pumayag. Opo, ang teknolohiyang binuo namin sa loob ng 30 taon. Hindi namin basta-basta ibibigay. Nakakita ako ng pag-asa. Kung gayon, may posibilidad pa bang makipagtulungan sa Denmark? Mayroon.
Sagot ni G. Santos. Maaari mo bang ipaliwanag? Kailangang magkaroon ng stake ang Pilipinas sa resource development sa Greenland. Kami ang magbibigay ng teknolohiya at mga barko, at bilang kapalit, makakakuha kami ng bahagi ng rare earth. Nag-isip ako, hindi ito isang simpleng transaksyon. Ito ay isang strategic alliance. Naiintindihan ko. Kausapin ninyo ang inyong gobyerno at bumalik kayo sa amin, sabi ni G. Santos habang tumatayo. Pero tandaan ninyo, lumalapit din sa amin ang Amerika at Sina. Wala na tayong maraming oras. Pagbalik ko mula sa Pilipinas, agad akong nag-report kay Rasmussen. Naroon din sa pulong ang Ministro ng Enerhiya. Ano ang impression mo sa personal mong nakita? Tanong ng ministro. Sa totoo lang, nakakagulat. Ipinakita ko sa screen ang mga litratong kinuha ko sa Pilipinas. Ang 640 metrong dry dock, ang 299 metrong icebreaker, ang libu-libong manggagawa. Hindi ito isang ordinaryong shipyard. Isa itong dambuhalang industrial ecosystem, hindi natin kayang pantayan. Aabutin ng hindi bababa sa 30 taon kung magsisimula tayo ngayon. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa silid. Kung ganoon, ano ang ating mga opsyon? Tanong ng ministro. Dalawa. Una, sumuko sa Amerika. Ibigay ang Greenland at hayaan silang mag-develop. Ikalawa, makipag-partner sa Pilipinas. Hiramin ang kanilang teknolohiya at tayo ang mag-develop. Ano ang gusto ng Pilipinas? Partnership. At humihingi sila ng bahagi sa rare earth. Nag-isip ang ministro. Ano kaya ang magiging reaksyon ng Amerika kung makikipag-partner tayo sa Pilipinas? Iyan ang interesante, ngumiti ako. Kailangan din ng Amerika ang Pilipinas. Ipinakita ko ang isang bagong slide. Ang commercial shipyard ng Amerika, wala pang isang malaking barko ang nagagawa sa isang taon. Ang Pilipinas, mahigit 100. Nagbulungan ng mga tao. 100 laban sa wala. Opo. Kaya nga lumalapit din ang Amerika sa Pilipinas. Kahit makuha ng Amerika ang Greenland, sa huli, ipapagawa pa rin nila sa Pilipinas. Dahil wala silang teknolohiya. Kung gayon, sabi ni Rasmussen, kahit sino ang makakuha ng Greenland, kailangan ang Pilipinas. Sila ang tunay na panalo. Maaaring sabihin ganoon nga. Habang nag-aaway tayo at ang Amerika, ang Pilipinas, gamit ang teknolohiya, ay hawak tayong pareho. Pero alam nyo ba? Nagpatuloy ako. Mukhang hindi pa ito lubos na nauunawaan ng Amerika. Ang administrasyong Trump, habang iginigiit ang Greenland, ay hindi kailanman nagpaliwanag kung paano nila ito ide-develop. Dahil akala nila, kaya nila, pero ang totoo, hindi. Hindi kayang i-develop ng Amerika ang Greenland ng mag-isa. Kaya't kung makuha man nila ang Greenland, sakit lang ito ng ulo, dahil wala silang teknolohiya, kailangan din nilang lumapit sa Pilipinas. Kung ganoon, ano ang pinagkaiba sa atin? Nagningning ang mga mata ng ministro. Ibig sabihin, kung mauuna tayong makipag-partner sa Pilipinas, mawawala ng dahilan ang Amerika. Ang argumento nilang hindi kaya ng Denmark kaya sila ang dapat gumawa ay hindi natatayo. Ang Pilipinas ang magiging kalasag natin, sabi ko. Ang kanilang teknolohiya ang poprotekta sa atin mula sa panggigipit ng Amerika. Ang dating puno ng kawalan ng pag-asa na silid ay napuno na ngayon ng pag-asa. Kailangan nating simulan ang opisyal na negosasyon sa Pilipinas, sabi ng ministro. Direktor Hansen, ipinagkakatiwala ko sa iyo ang unang yugto. Siyempre po, mabilis na umusad ang negosasyon. Mas naging positibo ang panig ng Pilipinas kaysa sa inaasahan. Interesado rin kami sa Greenland Project, sabi ni Undersecretary Takahashi ng Department of Trade and Industry ng Pilipinas, na lumipad mula sa Maynila. Ang pagkakaroon ng sariling source ng rare earth ay mahalaga para sa ekonomiya ng Pilipinas. Sa conference room ng Kagawaran ng Enerhiya sa Copenhagen, magkaharap ang aming mga team. Ano ang mga kondisyon na gusto ng Pilipinas? Tanong ni Rasmussen. 3. Una, labang 10% stake sa rare earth development sa Greenland. Ikalawa, partisipasyon sa pagbuo ng logistics hub sa Arctic Route. At ikatlo, isang pangmatagalang strategic partnership. Walang technology transfer,
walang technology transfer. Sa halip, kami ang mga ngasiwa sa paggawa at operasyon ng mga barko. Mga makatwirang kondisyon. Hindi tulad ng Amerika na gustong sakupin lahat. Bakit 15% lang? Nagulat ako. Mas mababa ito sa inaasahan ko. Ngumiti si Undersecretary Takahashi. Hindi kami sakim. Sapat na ang 15% para matugunan ang pangangailangan ng Pilipinas. Ang natitirang 85% ay para sa Denmark at Greenland. Alam niyo ba kung ano ang hiningi ng Amerika? 50% stake at buong operational control. Narinig namin. Iba kami. Partnership ang gusto namin. Hindi dominasyon. Tiningnan ko si Takahashi. Seryoso ang kanyang mga mata. Bakit Greenland? Marami namang ibang lugar. Sa totoo lang, dahil sa Tsina, sagot niya. Ang Pilipinas ay lubos na umaasa sa Tsina para sa supply ng rare earth. Para kaming may tali sa leeg. Ganoon din ang sitwasyon ng Amerika. Tumango ako. Kaya pareho kaming nangangailangan ng alternatibo. At ang Greenland ang alternatibong iyon. Pero kung makikipag-partner kayo sa amin, hindi ba't magiging kalaban ninyo ang Amerika? Hindi naman, makahulugang sabi ni Takahashi. Nakikipagtulungan din kami sa Amerika. Sa proyekto sa Alaska, hindi ito pagtataksil, kundi multi-party cooperation. Ang Pilipinas ang magbibigay ng teknolohiya, ang Denmark ang magbibigay ng Greenland, at ang Amerika ang magbibigay ng market at kapital. Isang win-win situation para sa lahat. Isang senaryo na hindi ko naisip. Hindi Amerika laban sa Denmark, kundi isang kooperasyon na ang sentro ay Pilipinas. Pero tatanggapin ba iyon ng Amerika? Wala silang pagpipilian, mariing sabi ni Takahashi. Wala silang teknolohiya. Kung wala kami, hindi nila made develop ang Greenland o ang Alaska. Alam kong tama siya. Ang kahinaan ng Amerika, isang superpower na walang kakayahan sa paggawa ng barko. Isang gabi, isang balita ang lumabas. US State Department, muling ginigiit ang Denmark na makipagnegosasyon para sa Greenland. Kumikilos na naman ang administrasyong Trump. Ngunit ngayon, hindi na kami natatakot. Dahil mayroon na kaming alternatibo, 3 linggo matapos magsimula ang negosasyon, nasa opisina ako ng punong ministro sa Copenhagen. Araw ng desisyon. Naroon ang punong ministro, ang ministro ng enerhiya, ministro ng ugnayang panlabas, at maging ang kinatawan ng Greenland. Direktor, tawag sa akin ng punong ministro, ibigay mo ang iyong huling ulat. Tumayo ako, ang mga kondisyong inaalok ng Pilipinas. Una, 80% stake sa rare earth. Pangalawa, partisipasyon sa Arctic Route Logistics. Pangatlo, pangmatagalang partnership. Walang hinihinging technology transfer. Napakagandang mga kondisyon, sabi ng punong ministro. Noong una, nagduda rin ako, inamin ko. Pero nang personal kong makita ang Pilipinas, naintindihan ko, ang Pilipinas ay isang bansang kulang sa likas yaman. Kaya't ibinuhos nila ang lahat sa teknolohiya. Para sa kanila, ang 15% ng rare earth ay issue ng kaligtasan. Ito ang kanilang paraan para makawala sa pag-asa sa Tsina. Kapag nakuha na nila iyon, wala na silang ibang interes, marunong silang lumugar. Kabaligtaran ng Amerika, tumango ang punong ministro. Tama. Gusto ng Amerika ang lahat. Yaman, teknolohiya, operasyon, kontrol. Pero ang Pilipinas, kinukuha lang ang kailangan nila at iniiwan ang natitira para sa atin. Biglang itinaas ng kinatawan ng Greenland, si Margrethe Nielsen, ang kanyang kamay. Tumayo siya. Ako po ay isang taga-Greenland, kinakatawan ang 60,000 residente. Nanginginig ang kanyang boses. Sa totoo lang, wala kaming pinagkakatiwalaan. Ang Amerika ay gustong kunin ang aming yaman, ang Denmark ay pinabayaan kami sa loob ng 200 taon, at ang China ay mas delikado. Palagi na lang kaming nakatingin sa kung ano ang gusto ng mga makapangyarihang bansa. Ngunit iba ang Pilipinas. Tumaas ang kanyang boses. Hindi nila kami gustong kontrolin. Tinatrato nila kami bilang partner. 15% lang ang hinihingi nila. Ang natitirang 85% ay para sa amin. Tumingin siya sa punong ministro. Gusto kong piliin ang Pilipinas.
Dahil kung sila, katanggap-tanggap, hindi katanggap-tanggap na agawin ng isang superpower ang aming yaman. Ngunit katanggap-tanggap na ibahagi ito sa isang partner na may teknolohiya. Ang Pilipinas ay isang bansang walang likas yaman noon. Ngunit ngayon, mayroon silang world-class technology. Nagbibigay sila ng pag-asa. Ipinapakita nila na posible ring umunlad ang Greenland. Sumasang-ayon ako sa Pilipinas, sabi ng Ministro ng Enerhiya. Ito ang pinakamagandang pagpipilian. Tumingin sa akin ang punong ministro. Director Hansen, ano ang iyong opinyon? 3 linggo na ang nakalipas, wala akong masyadong alam tungkol sa Pilipinas, sabi ko. Ngayon, sigurado ako. Badali pa sagi ang sanyi. Ang susi sa pagdevelop ng Arctic ay hindi hawak ng isang superpower, kundi ng Pilipinas, at sila ay isang mapagkakatiwalaang partner. Huminga ng malalim ang punong ministro. Kung ganoon, napagpasyahan na. Ang kaharian ng Denmark ay itutuloy ang isang strategic partnership sa Pilipinas. Sama-sama nating ide-develop ang mga yaman ng Greenland. Nagpalakpakan ang lahat. Isang buwan pagkatapos ng anunsyo, ang reaksyon ng mundo ay hindi inaasahan. Denmark-Philippines Arctic Partnership, isang bagong modelo, preno sa ambisyon ng Amerika. Isang alyansa ng mas maliliit na bansa, Pilipinas, umuusbong bilang isang Arctic power. At isang mas nakakagulat na pangyayari, humiling ang Norway na sumali. Isama niyo kami. Ang Norway, isang Arctic nation, ay humihingi ng tulong sa teknolohiya ng isang bansa mula sa Timog Silangang Asya. Hindi lang Norway, kundi pati Iceland, Finland, at Sweden, nabuo ang Arctic Cooperation Forum, ang Pilipinas bilang sentro ng teknolohiya, at ang mga Nordic countries bilang provider ng resources at ruta. Isang pangatlong puwersa ang isinilang. Isang araw, tumunog ang aking telepono. Isang international call mula sa Amerika, Director Hansen. Mula ako sa US State Department Arctic Policy Division. Natigilan ako. Anong kailangan nyo? Tungkol sa Denmark-Philippines Partnership. Gusto rin naming sumali. Hindi ako makapaniwala. Ang Amerika na nanakot sa amin ng militar, ngayon ay humihiling na sumali. May mga kondisyon. Sabi ko, hindi 51%. Kundi 15%, pareho ng sa Pilipinas. At walang technology transfer. Ang Pilipinas ang gagawa ng mga barko. Tatanggapin niyo ba? Isang mahabang katahimikan. Pag-aaralan namin. Pagkababa ng telepono, natawa ako. Habang nag-aaway ang Amerika at Denmark, ang Pilipinas ang nanalo. Hindi naman nanalo sa paraan ng pagsakop. Kinuha lang nila ang kanilang bahagi 25%. Ngunit para makuha ang 15% na iyon, kailangan nila ng teknolohiyang wala sa iba. Walang Amerika, walang Europa, walang Tsina. Tanging Pilipinas lang ang mayroon. Kaya lahat ay nangangailangan sa kanila. Tinawagan ko si Undersecretary Takahashi sa Pilipinas. Magandang balita. Sumuko na ang Amerika. Gusto nilang sumali sa kondisyong 15%. Narinig ko ang tawa sa kabilang linya. Inaasahan na namin. Wala naman silang pagpipilian. Wala silang teknolohiya. Sabi niya, Director Hansen, ito pa lang ang simula. Ang Greenland ang unang hakbang. Ang buong Arctic ay nagbubukas na. Ang Greenland ay simula pa lang. Ang Arctic Route, Alaska, Northern Canada, Russia. Libu-libong trilyong dolyar na yaman ang naghihintay. At sa lahat ng iyon, kailangan ang teknolohiya ng Pilipinas. Bakit ganyan kayo kababang loob? Tanong ko. Hawak ninyo ang monopolyo sa teknolohiya. Hindi ito kababaang loob, sagot niya. Ito ay isang survival strategy. Ang Pilipinas ay isang bansang walang likas yaman, napapaligiran ng mga superpower. Kung magiging sakim kami, magkakaisa sila para durugin kami. Kaya kinukuha lang namin ang aming kailangan. Tinitiyak naming lahat ay makikinabang, at sa loob niyon, kinukuha namin ang aming bahagi. Iyon pala ang paraan ng Pilipinas. Hindi nananakot, kundi ginagawang kailangan sila ng lahat gamit ang teknolohiya at tahimik na inaani ang bunga. Direktor, sabi niya, sabay nating buksan ang Arctic.
Nakatayo ako sa bintana ng aking opisina, palubog na ang araw. Naalala ko ang umagang iyon. 3 buwan na ang nakalipas. Ang pananakot ni Trump, ang kawalan ng magawa ng Europa, ang kakulangan sa teknolohiya. Ang bansang pinakamalayo sa Arctic, ngunit siyang may hawak ng susi. Habang nag-aaway ang mundo, isang bansa ang tahimik na nagpayaman ng kanilang teknolohiya. Kung Pilipinas, katanggap-tanggap. Iyon ang naging pagpili ng Greenland, ng Denmark, at sa huli, ng buong mundo. Ang panahon ng mga superpower ay patapos na. Ang panahon ng teknolohiya ay nagsisimula na. At ang bida sa panahong ito ay ang Pilipinas, na tahimik na naghanda mula sa kabilang panig ng mundo.